Guys, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat, mga aking taga-supporter, subscriber sa YouTube sa aking channel. Ito may ayusin tayo muli si Kupil super inverter. Ano daw to, nag-EC error tapos namamatay pag nag-EC error. Ilagay natin sa 22 tapos iyon muna natin siya. Bakit wala? Yan, automatic on. Ayun, nag 23, ilagay natin sa 22. Yan, nakalagay na sa 22. Yan, naka settings na siya sa 22. Aantayin lang natin yung kanyang alarm, yung error code, para ma-determine natin kung saan o madali nating i-troubleshoot tong aircon na to. So ayan, nag-on na siya. Malamig naman yung kanyang bugaw, pero sabi daw nila nag-EC error tapos namamatay ang aircon. Kadalasan kasi pag ganitong aircon na AC ang nagiging error code niya is maaring lack of refrigerant, kulang yung kanyang preon, or sira yung kanyang sensor sa kanyang tube. Yun yung kadalasan na nagiging problema nito. O kaya may leak yung evaporator, condenser, o kaya itong kanyang pipeline papuntang outdoor. So ayan, i-off ko muna tapos i-observe muna natin kasi mababa na ang ating videos. So bali ito na siya guys, nandito tayo sa kanyang outdoor. Ang kanyang PSI na lang is nasa 25 PSI yung kanyang sanction line, tapos yung kanyang discharge line, high pressure line, nagkaroon siya ng build up ng ice. So indikasyon to na kulang sa refrigerant. Kadahilanan ng kulang sa refrigerant o may leak yung kanyang system, either dito sa kanyang condenser, or doon sa kanyang evaporator, or dito sa kanyang pipeline. So ayan, confirm na natin na kulang talaga siya sa refrigerant, kaya nag-EC error. Gumagana pa siya sa ngayon, pero sa kinalaunan mag-alarm siya, siyempre mag-shutdown, magpo-protect. So yan, dapat ang karga nito sana sa low side ay nasa 118 to 130 PSI. At sa kanyang high side naman is nasa 446 PSI. Kaso ang problema, ito na lang yung nakita natin, nasa na lang siya, 25 PSI. So kulang yung kanyang refrigerant. So i-check muna natin to. So confirm na may problema talaga sa system, kaya sumingaw yung kanyang preon. Ang gagawin natin dito, papagpasin natin tong kanyang pipeline, saka i-check tong condenser, evaporator, saka tong kanyang tubo kung may mga tagas, bago natin siya kargahan ng refrigerant. Okay, i-pause ko muna para hindi na humabang ating video. Ayan, nasa na lang, dapat sana to kahit 120 o 130, pwede na sana. Ayan, kulang na kulang ang kanyang refrigerant. So ipupus ko muna guys at magkakalkal muna ako. Okay, balikan ko kayo mamaya. Pipressurean natin ng 200 PSI yung kanyang tubo, kasi na-check na namin tong kanyang condenser. Goods naman siya, wala siyang leak. So mag-proceed na lang tayo dito sa kanyang mga pipeline papuntang evaporator. Hanggang 200 to 250 na lang natin yung standing pressure ng kanyang 410A. Yan, so tapos magkakandak tayo ng leak. Yan. Ayan, patay mo na boss, magto 250 na. Off mo na. Yan, so nakapatay na. Tapos titignan natin yung kanyang micro leak dito sa dalawang tubo na to, sa may discharge na sa sanction line. Yan. Tapos yung kanyang wiring, makita natin wala siyang flexible tube na ganito. So lalagyan natin siya para magkaroon siya ng matagal na shift life o hindi siya masyadong ma-deteriorate. Yan. So
i-check muna natin kung may leak, tapos palitan na natin ng tubo ito. Kasi yung dami ng corrosion, saka may dugtong na rin doon. Yan. So hanapin muna natin yung kanyang leak. So, papunta na siya doon. Hinahanap mo ng aking partner yung leak. Ayan siya, oh. So yan. Bago natin siya palitan. Okay. Na-check naman natin yung kanyang sensor ng compressor. Nasa yung 50K na kanyang sensor, okay naman. Tapos yung kanyang sensor ng ito, yung condenser, nasa 7K. Pati din yung kanyang sensor sa ambient sa loob, 7K din yung na-check natin doon. So ito lang muna, dito muna tayo mag-focus sa kanyang tubo kasi nag-yellow to nung nag-conduct tayo ng checking. Okay, so dito na muna at hanapin muna namin yung kanyang leak nitong mga tubo na to or sa evaporator, kaya check muna natin. So ayan guys, bali namin na lang natin kasi nakita namin na may problema yung high side. Binabalik na namin nalagyan na rin namin ng flexible hose yung yung wire niya. Nga ba ba ayan? Ayan, mga kabilaw. Ayan. Dudugtong mo namin yung high side, yung port na tubo. Ayan. Ito yung lumang ating tubo, may corrosion na, saka may leak na. Kaya dito tumagas yung ating refrigerant, kaya pinalitan na namin ng bago. Ito yung luma at ito yung nabili namin na bago na 1 volt. Bago na rin yung kanyang insulator. Ayan. So ipapos ko muna ulit. So ayan, nasa 18 degrees na siya. Napalitan na natin yung kanyang tubo na may leak. Ayan na. So malamig na siya, goods na goods na. Alright, thank you. Salamat. God bless all. So ayan siya guys, ito na, nagkarga na tayo ng 410E. Ayan, nasa 125 PSI na yung kanyang discharge line. Bagyang bumababa pa kasi bumibiri pa yung ating compressor. So yan, nagmamoist na rin siya. 2 oras na rin namin itong inabsorb. Din yung kanyang current ay nasa 4.63 amperes. Ayan yung kanyang current. Ayan. So yan yung ating nare-reading sa ngayon. Nasa 3.72 yung kanyang current sa actual natin. Ayan, 3.5 to 3.4. Ayan, nagpa-fluctuate kasi inverter nag-evaluate pa yung kanyang temperature. So nagtuturbo muna yung ating compressor. Ayan, napakaganda na yung kanyang takbo. Malabig na siya sa loob, nasa 18 degrees Celsius sa kanyang indoor. So ayan, at tuloy-tuloy pa rin na umaandar yung ating pan-motor saka yung compressor. So ayan, nasa 2.6, 2.5 yung kanyang current, habang ang nakalagay dito sa kanyang current 4.63. So okay na yan. So hanggang sa muli, maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you, maraming salamat po.